Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ninyo. Gemini, we have let go. Ayan. So, you may need to let go something or maybe a situation or someone sa buhay ninyo. No? Maaaring ano na to, parang nakakasagabal na to sa inyong pag-usad sa buhay. Maaaring kung ano man ito, maybe this is not very supportive of, this is not in support to your soul's growth. Kaya kailangan ninyo nang i-release yan sa buhay ninyo. Maaari din naman dito, Gemini, na mga bagahe ito sa dibdib. No? Mga bagahe ito sa dibdib. Maaring mga emotional burden yan, emotional wounds, maaring mga galit pa, mga resentment siguro na meron pa kayo, bit-bit pa ninyo yan from your nakaraan, no? And you need to let that go na, no? You need to let go of anything and everything that doesn't serve your highest good anymore para makapag-welcome kayo ng bago, no? Para makapag-make room kayo sa sarili ninyo at makapag-welcome kayo ng mga bagong bagay, bagong sitwasyon, experiences, and even tao that will be in support of your soul's growth, no? That will be in support of your purpose or your mission in life, no? Yung ganon. So, it's about time na linisin nyo na, mag-declutter na kayo ng buhay ninyo, ng sarili ninyo. Okay? So, we have you ready. Ayan, handa na kayo for transformation. You're ready for moving forward or moving on sa buhay ninyo. Kaya, most likely, no? Ito talaga din ang plano ninyo for you to let go, no? Maaring yan talaga ang plano ninyo na alisin nyo na sa buhay ninyo ang kung ano man na parang siguro pabigat na lang yan sa buhay mo or nagpapasikip na lang ng buhay mo, yung mga ganon ba, no? What else? We have asked your angels, guidance ang hinihingi siguro ng iba sa inyo or kailangan ninyo sa ngayon. So, napakahalaga din, na pag nagdadasal din tayo, we are asking for guidance, we're asking for enlightenment, for clarity, something like that. Sa spirit team natin, kailangan natin na gawin din natin ang parte natin, after na mag-pray tayo at humingi tayo ng assistance from our spirit team. Kailangan nating pakinggan ang mga mensahe nila because most of the time, yung mga mensahe nila, yung gabay nila, pumapasok yan through intuitive messages, through intuitive nudges, yung mga ganon. Most of the time, ganon. Kaya, ang mahalaga din after we pray, kailangan nating pakinggan ang intuition natin because you never know, may kasagutan na agad-agad yan, no? Kaya, yun din, kailangan natin din na mag-effort din tayo para malaman natin ang sagot nila, no? So, this time, you are being invited here to ask your angels, no? This is an invitation for you to ask for your angels' assistance, for your angels' guidance dito sa inyong sitwasyon, okay? So, what else? We have romance. Ang iba sa inyo dito, romance is in the air, no? Ang iba sa inyo dito, maaring you're going to enter into a new love and romantic relationship, no? Maaring ang iba sa inyo talaga, meron ditong union talaga eh. There is also spiritual union dito for some of you. Kaya, maari din, na nasa ang iba sa inyo, nasa established relationship na and maybe love is in the air, romance is in the air, kaya there's going to be more passion with each other, maring there will be more quality time with each other, yung parang yung love and affection ninyo for each other will be highlighted sa ngayon, yung ganun. Parang mayroong extra effort kayong ipapakita para sa person ninyo, no? Kung gaano ninyo sila kamahal, yung pag-aasikaso ninyo, pag-aaruga, yung baga ganon. Parang yun ang gagawin ng iba sa inyo sa ngayon. No. Ayan, wow. So, no. Yung no na to, definite no. Ito, hindi ito negotiable. Wala na tayong magagawa dito. But,
sumunod na lang tayo dito. Because ano na to parang antigas nito, definite no ang sagot dito sa inyo. Or maaari din Gemini na kayong magsasabi ng no sa ibang tao. Meron kayo yung may i-reject or meron kayong i-refuse na kung ano man na knowing you're going to say no to it. As in, wala nang, this is period na kumbaga, no? Wala nang follow up ito, no? This is totally no. Look at that. ang kapalit din naman ito. Yes. Diba, Gemini? So, maaring iba't ibang sitwasyon ito. Maybe, at some point, or in some areas, no, ng buhay ninyo, there is a no answer, and maaari din naman na there is a yes, no? So, maaring magkaibang sitwasyon ito, or magkaibang Gemini ito, no? Kasi, iba-iba tayo ng sitwasyon. Maybe, ang ibang cards dito, ang mga mensahe dito could resonate with one Gemini, and maybe for another Gemini, there's only one card, no? There's only one message dito sa reading nito that will resonate with them. So, maaring may ganong sitwasyon dito sa ngayon, kaya for some of you, it's going to be a no, but for others of you, it could be a yes. Or maaari din naman talaga na iba't ibang sitwasyon ito sa buhay ninyo na there could be a yes, there could be a no. Okay? So, Gemini, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Paunang mensahe ni Libra po ay communicate clearly. Ayan. So, napakalinaw din, no? Straightforward. Mag-communicate kayo ng malinaw. Be honest. Be transparent. Kung isipin ninyo, no, nang makikinig sa inyo, i-consider din ninyo kung ano yung kapasidad din, no, ng tagapakinig ninyo dito. Kaya kailangan din ninyong isipin on how you are going to deliver, no, kung ano ang gusto ninyong sabihin, no, yung ganon. Maari din na ang iba sa inyo siguro na may struggle, no, parang may struggle siguro sa pag-communicate. Maaring ganon ang ganap ng iba. In that case, no, kung parang nahihirapan siguro kayo na mag-express ng sarili ninyo, i-express ninyo kung anong nasa isip or nasa puso ninyo, yung ganon, you may need to activate or to unblock your throat chakra, no? Yung throat chakra natin, that is the 5th chakra, and yan yung lalamunan natin, yan yung throat natin. Sometimes, no, if that energy center, yung throat chakra is the energy center that governs communication. Minsan, kung yan ay hindi activated, kung yan ay blocked, no, for some reason, nahihirapan ang iba sa atin na ilabas kung ano ang gusto nating sabihin, no? Nahihirapan na translate ng kung ano man ang nasa isip nila, kung anong nararamdaman nila, nahihirapan sila to put words into it, no? Yung ganon. Kaya ang mensahe din dito na napipick up ko, if that's the case for some of you Libra, you know, there are so many resources online na makakakuha kayo dyan ng iba't ibang klaseng gabay, no, or guide kung paano ninyo i-activate or i-unblock ang inyong throat chakra, no? And yun nga, no, communicate clearly para maintindihan kayo ng kausap ninyo, para ma-express ninyo talaga, no, kung ano ang gusto ninyong i-express, no? So, what else? We have abundance, beautiful energy, Libra. This could be abundance of anything, no? Pero, yung very obvious dito na nandito sa card is abundance of money. Kasi tignan ninyo yung malaking golden vessel na hawak ng angel na to, punong-puno ng gold coins.
At tignan nyo, bumabagsak yung gold coins. So, most likely, talagang ang ibibigay sa inyo ngayon ng universe is an overflowing of money. Diba? Financial siguro, financial abundance, financial blessings, opportunities, no, na maghahatid sa inyo ng financial abundance, yung ganon. So, good luck to you, Libra. This is really a beautiful energy, no? It is also possible na this is abundance of something else, no? Maaring abundance of love ang maaring ibigay din sa inyo at the same time, abundance of energy, abundance of friendship. It could be abundance of anything, no, na maaari ding ibigay sa inyo dito ng universe. So we have asked for help from others, Libra. This is a beautiful reminder para sa inyo kasi sometimes, 'di ba, kahit kailangan natin ng tulong, parang pinipigilan natin ang sarili natin na humingi ng tulong for some reason. Maaring nahihiya tayo or maaring nagdadalawang isip tayo, baka hindi tayo matulungan, yung ganun ba? But sinasabi ng card na to sa inyo, ask for help from others because you don't have to carry all the burden na meron kayo sa ngayon. And always remember that help is also always available to you in any form na kailangan ninyo ng tulong. Libra, there will always be someone na willing kang tulungan, no? You just need to reach out. Diba? You just need to speak up. Kasi hindi naman lahat ng tao ay makakabasa ng kung ano ang isip natin or kung ano ang nangyayari sa atin, no? Kaya kailangan nating magsabi, kailangan nating lumapit sa mga tao at humingi ng tulong, humingi ng assistance, no? So what else? We have it's up to you. Yan, it's up to you. Nasa inyong desisyon ang lahat, no? Nasa inyong desisyon. It's all up to you if you are going to follow the guidance of the divine through your intuition, no? Or you are just going to ignore it, no? So it's all up to you. So parang yung last say sa ngayon, kung ano man to, decision making mga to or choices na kinakaharap ninyo, kayo ang nasa sa inyo ang last say, no? Yung ganon. So, kayo ang bahalang magdesisyon. Look for a sign. Ayan. So, maybe, meron tayong, siguro, Libra, meron kayong hinihinging specific sign. Maaring ganon, no? Maybe you're praying for something, for clarity, for enlightenment, and you are requesting for a sign. Maaring ganon. Kaya, ito rin, sinasabi sa inyo, hanapin nyo na, tignan ninyo, be aware of your surroundings kasi maaaring yung hinihingi ninyong specific sign ay nandyan na, diba? At yun ang kasagutan sa inyong tanong, no? So, what else? We have choose a new direction. Ayan, so, siguro yung pangangailangan ninyo dito ng tulong ng iba, ng assistance ng iba, that could be related to this. No? Maaring you are in a position sa ngayon na siguro hindi nag-work out ang inyong mga ginagawa. Maaring yung mga plans ninyo is not serving you, no? Serving your highest good sa ngayon. Kaya medyo siguro may rough patch na pinagdadaanan ang iba sa inyo dito. Depende sa inyong sitwasyon, Hindi naman ito magre-resonate sa lahat. But for those Libra na merong ganong sitwasyon na medyo hindi sigurado kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo ngayon, maybe, that is already a sign that you need to choose a different direction. You need to divert your effort, your attention to something else, to a different thing, no? Maaring ganon. So, kailangan talaga ninyo dito ng gabay ng divine universe, gabay ng inyong mga angels. Kaya, you know what? Hindi rin kayo mahihirapan dyan if you are just going to surrender your case, surrender your concern to your spirit team. Ipagdasal ninyo yan. Sigurado, bibigyan kayo ng gabay kung saan kayo dapat patungo, ano ang dapat ninyong gawin, no? So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot.
Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin. Pauna mensahe ni Aquarius, romance. Romance is in the air. May kilig factor dito. Ang ganap sa buhay ni Aquarius. Maaring maaring meron ditong union, no? Maaring gano'n. Maaring merong kasalan dito. Maaring ang iba sa inyo dito mai-engage, no? May expression of love dito, no? Of affection, yung gano'n, para sa isa't isa, no? Maaari din ang iba sa inyo dito nasa established relationship na talaga, and maybe you are really going to level up your commitment with your person, or maaari din na ngayon you have that opportunity para mag-express, no, ng love and pag-care ninyo sa person ninyo. Kaya you're going to be very extra romantic, extra passionate sa ngayon, extra sweet sa ngayon. So maaring may ganong sitwasyon ng iba. For others of you, if you are single, maaring you're going to enter into a new love and romantic relationship din sa ngayon. Maaring meron na ditong nabuo na new love connection, no? So congrats, we have a recovery. For some of you dito, Aquarius, this could be recovery from health, no? Health issues. Maaring ang iba sa inyo galing sa sakit at ngayon nagre-recover na kayo. Maaring galing ang iba sa inyo dito sa medical procedure at ngayon also you are on the recovery stage na, no? Yung ganon. It is also possible na hindi lang ito pang kalusugang aspeto, no? Maari din ito na recovery ito pagdating din naman sa financial difficulties na pinagdaanan ng iba sa inyo, kasi maaring nanggaling din kayo sa financial constraints, sa financial problem, and maybe, no, ngayon gaganda na rin ang inyong sitwasyon. There could be also financial breakthrough, financial blessings na parating, kaya makakaahon na din kayo kumbaga sa problema ninyo sa pangkaperahang aspeto, no? So good luck. We also have looked for a sign, Aquarius. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo is praying for a specific sign. Maaring yan ay hinihingi ninyo dahil for confirmation or for guidance, no? Para sa inyong pagdidesisyon siguro, or yung path na tatahakin ninyo, maaring green light, kumbaga, ang hinihingi ninyo pag nakita ninyo ang specific sign na yan na hinihingi ninyo. Kaya, maaring may kasagutan na, no? Maaring pinapadalhan ka na ngayon ng mga signs na hinihingi ninyo, no? Kaya naman, iniimbitahan kayo dito na tignan nyo na, no? Hanapin nyo na, no? Or pay attention sa inyong paligid, because baka nandyan na yung sign na hinihingi ninyo, no? So, what else? We have don't stop. Ayan, Aquarius, napakagandang encouragement ito para sa inyo. Ano man ang inyong sitwasyon, Aquarius, remember to not stop, no? Keep persevering, keep going, no? Kahit ano man ang sitwasyon natin sa buhay, diba? Kailangan hindi tayo titigil. Laban lang sa buhay. Laban lang tayo, kapit lang tayo. It's because, you know, alam naman natin na hindi naman permanente ang lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Everything changes. Kaya, kahit may mga problema tayo, lilipas din yan. Masusolusyonan din natin yan. May mga challenges tayo sa buhay, we can get around that. No? Magtiwala kayo, mababago at mababago ang inyong sitwasyon. No? Kaya, kapit lang. Hold on, no? And keep your hope and faith alive. Lalong-lalo na kung meron tayong mga pinagdadaan ang hindi masyadong paborable para sa atin. Ano? Asahan natin na yan ay magbabago for the better. Meron nga kayong recovery card. So, ibig sabihin, kung meron kayong mga pinagdadaanan din sa ngayon na masyadong siguro challenging para sa inyo, you know, don't worry, you'd be able to recover from that, no? Lagi at lagi lang tayong magtitiwala sa Panginoon, magtitiwala tayo sa sarili natin na kaya nating gawin ang lahat para mahanapan natin ng solusyon ang mga problema natin. Kasi in the first place, hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi rin natin kayang i-handle, diba? Kaya
Kung ano man yan, mga obstacles natin sa buhay, dadaan lang din yan, lilipas lang din yan. Magpakatatag lang tayo, magtiwala tayo sa Panginoon, and let's always hope for the best. Now, always hope for the best possible outcome, dahil yun talaga din ang maa-attract natin sa buhay natin, no? So, what else? We have meditation bring answers. Ayan. So, maybe talaga, you are asking for a sign, you are asking for validation, you're asking for enlightenment, no? For some of you, maaaring ganun ang ganap. At, you know what? Mahahanap ninyo or makukuha ninyo or maririnig ninyo ang mga kasagutan na yan sa inyo through meditation, no? Kasi nga, pag nagme-meditate tayo, di ba, it's very powerful feeling dyan na pag nag-meditate tayo, syempre, nadedetach ang isip natin from the business of kung ano man ang mundo natin, di ba? Yung katawan natin nakakapag-relax, nakakapagpahinga din. Kaya, ang ganap dito, pag nagme-meditate tayo, no? Pag nandiyan na tayo sa meditation zone, parang ang lapit-lapit natin sa divine universe, ang lapit-lapit natin sa spirit realm, no? Parang ganun ang pakiramdam. Kaya, diyan talaga, no, dumadating ang mga mensahe. Diyan talaga pumapasok ang mga messages, no, from the universe, from the divine, from your angels, no, from your spirit guides. Kaya, ito yung kailangan ninyo sa ngayon, Aquarius. This could be the answer din sa inyong sitwasyon sa ngayon para ma-access ninyo ang mga gabay para sa inyo ng divine universe. Mag-meditate kayo, no? Try it, no? Try it. It's very powerful. Look at that abundance, no? What a way to end your reading, Aquarius. Abundance. Napakaganda ang swerte-swerte ninyo. Tingnan ninyo, di ba? Huwag kayong titigil. You continue on sa pagsisikap sa buhay ninyo, pagpupursige. Dahil meron laging premyo yan, no? Pag nagtitake action tayo, pag nagsisipag tayo, nagtsatsaga tayo, nagsisikap tayo and all that, you know, you will be blessed. We will be blessed. Kaya parang sa inyo, tingnan ninyo, no? Dito may sinasabing huwag kayong mag-give up. And look at that, diba? Bibigyan kayo ng abundance. And this abundance, this could be everything sa mundo na pwedeng ipadala sa inyo ng universe, ibibigay sa inyo, 'di ba? Ang pinapakita sa card na to, no, ang hawak-hawak ng angel na to is a golden vessel, 'di ba? Bumabagsak ang pera, golden coins ang bumabagsak, no? So that could be it, no? Maaring yan din ang ipapadala sa inyo ng divine universe, an overflowing of money, an abundance of money. Maaring yun din ang matanggap ninyo, 'di ba? At very general din ito yung abundance message na to. So this could be also abundance of everything, abundance of money, abundance of love, abundance of energy. It could be anything din na pwede pang ipadala, idagdag pang biyaya para sa inyo, Aquarius. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.